Ngayong araw, dumalaw sa sementeryo ang ilan nating kababayan. Ngayon naman daw kasi talaga ang mismong araw ng mga patay. May live report ang aming kasamang si Bien Manalo mula sa Angono, Rizal. Bien? Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey, inaasahang aabot sa humigit kumulang 7,000 individual ang bibisita sa mga sementeryo dito sa Angono, Rizal ngayong araw, November 2 o All Souls Day. Ito kasi ang tradisyon na pagbisita ng mga taga-Angono sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Panata na ng pamilya ni Nanay Marian Rodriguez ang matulog at magsama-sama sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa St. Clement Catholic Cemetery tuwing November 1 ng gabi bilang pagsalubong sa November 2 na siya namang All Souls Day o Araw ng mga Kaluluwa. Nakasanayan na po namin na dito po kami tuwing piyestang patay. Kwento pa ni Nanay Marian, nagsisilbi na rin aniya itong banding ng kanyang pamilya. Hunyo ng kasalukuyang taon nang pumanaw ang mister ni Nanay Marian, kaya gano'n na lamang ang pangungulila niya sa kanyang asawa. Minsan lang po ito sa isang taon eh. Kaya inaano na namin, sinusulit na namin yung para makasama namin sila. Nakasanayan na rin ng pamilya ni Nanay Crispina de los Reyes na taga Pasig City ang matulog sa puntod ng kanilang mga namayapang kaanak. Nung nalibing dito yung binan ko, taon-taon po yan, every November 1, dito talaga kami natutulog. Nagiging reunion na rin aniya ito ng kanyang mga kaanak. Dito kami nagsasama-sama, tapos minsan nagpupuntahan dito yung mga kamag-anak pa ng binan ko, ng asawa ko, ng hipag ko. Napupuntahan din dito. Kumbaga dito kami nagkikita-kita. Tradisyon ng mga taga-Angono Rizal ang pagbisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay tuwing November 2 na mismong araw ng mga kaluluwa o All Souls Day. Dahil ang November 1 naman raw ay araw ng mga santo. Dito rin nakahimlay sa St. Clement Catholic Cemetery ang muralist at National Artist of the Philippines na si Carlos Botong Francisco na tubong Angono Rizal. Marami na rin ang nag-alay ng bulaklak sa puntod ni Lucio San Pedro Sr., ang National Artist of the Philippines for Music na nag-compose ng sikat na awiting Sa Ugoy ng Duyan. Samantala, naglaan ng hagdan ang pamunuan ng sementeryo para sa mga matataas na nicho na maaaring magamit ng libre. Ayon sa mga pulis, inaasahan namang mas marami ang bibisita ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Last year kasi ang dumating rito, so more or less 7,000. So expected ngayon baka tumaas kasi wala nang pandemic. So more or less ganun din. Mataas lang siguro ng konti. All systems go na rin ang lokal na pamahalaan at pulisya para asikasuhin ang mga dadalaw sa sementeryo. Nakaantabay ang Health and Assistance Desk at may mga barangay official naman ang nagmamando para matiyak ang kaayusan sa loob at labas ng mga sementeryo. Sa ngayon ay wala pa namang untoward incidents na napapaulat. Bawal po yung firearm, baril. Bawal po yung mga matatalim na bagay na hindi naman kailangan dito sa loob ng mga ating mga sementeryo. Bawal din po uminom. May paalala rin ang pulisya sa mga bibisita sa mga sementeryo. Mag-ingat po tayo at wag pong magdala ng kahit na anong pinagbabawal para tuloy-tuloy po ang pagpasok sa ating mga sementeryo at madalaw yung mga mahal nila sa buhay. Audrey, sa ngayon ay unti-unti nang dumadagsa ang mga tao dito sa Angono Municipal Cemetery. At pinapaalalahanan din yung mga bibisita na hanggat maaari ay huwag na magdala pa ng sasakyan dahil pahirapan nga sa parking. Asahan na rin ang matinding trapiko dito sa Quezon Avenue doon sa mga motoristang pupunta naman ng Binangonan. Samantala, Audrey, dito rin sa Angono Rizal, November 20 nakaschedule naman ang ipinagmamalaki nilang Gigantes Festival. At yan muna ang update dito sa Angono Rizal. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.